Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Teacher Matt. Kamakailan lamang ay naituro ko na sa inyo ang ilan sa mga essential topics na tinatanong sa board exam in Mathematics Majorship, kung saan madali nyo lang masasagutan gamit ang inyong mga scientific calculator. Ngayong araw, ang sunod ko na ituturo ay ang Mode 6 function ng inyong mga scientific calculator, kung saan ginagamit upang masagutan ang mga katanungang may kinalaman sa matrix. Sa session na ito, tatalakayin ko ang mga katanungang tinatanong sa board exam pagdating sa matrix na maaaring lumabas o itanong ulit, kaya isama natin ito sa review nyo. Let's begin with find the transpose of the given 2x3 matrix. Ito ba ay letter A, B, C, or D? Ang gagawin nyo dyan para mahanap ang transpose ng matrix, kailangan mo lang i-switch ang rows at columns. Like yung 2x3 matrix ay magiging 3x2 matrix. Ang ating given matrix ay naka 2x3, 2 rows at 3 columns. Marami pa rin sa inyo ang nalilito between rows and columns. Kapag sinabing rows, ito yung horizontal elements sa ating matrix from left to right. Kapag sinabi namang columns, ito naman ay ang vertical elements from top to bottom sa ating matrix. Tandaan, palaging nauuna ang rows at sumusunod ang columns. Since meron tayong 2x3 matrix, magiging 3x2. Sa given matrix, yung first row matrix elements na 1, 2, and 3, yan ay ang ating magiging first column. Habang ang second row matrix elements na 4, 5, and 6, yan naman ay ang magiging nating second column. Kaya ang tamang sagot sa bilang na ito ay ang letter B. Yung dating 2x3 matrix natin ay naging 3x2 matrix na. Malinaw na po ba? Let's have another question. Find the transpose of the given 3x2 matrix. Ito ba ay letter A, B, C, or D? Para mahanap ang transpose ng given matrix, same procedure pa rin. Kailangan mo lang i-switch ang rows and columns. Since mayroon tayong 3x2 matrix, 3 rows and 2 columns, magiging 2x3 matrix. Sa given matrix, yung first column matrix elements na 3, 2, and 1 ay magiging nating first row. At ang second column matrix elements na 6, 5, and 4 ay magiging nating second row. Kaya ang tamang sagot sa bilang na ito ay ang letter C. Yung dating 3x2 ay naging 2x3 matrix na. Malinaw na po ba? Find the additive inverse of matrix A. Ito ba ay letter A, B, C, or D? Ang gagawin nyo dyan para mahanap or makuha ang additive inverse ng isang matrix, papalitan lamang ang mga sign ng bawat matrix elements. Mayroon tayong matrix elements na negative 1, positive 2, positive 3, positive 4, negative 5, positive 6, positive 7, positive 8, and negative 9. Lahat ng matrix elements na yan, papalitan lang natin ang kanilang sign. Kaya yung negative 1 ay magiging positive 1. Yung positive 2 ay magiging negative 2. Yung positive 3 ay magiging negative 3. Positive 4 ay magiging negative 4. Negative 5 ay magiging positive 5. Positive 6 ay magiging negative 6. Yung positive 7 ay magiging negative 7. Yung positive 8 ay magiging negative 8. At yung negative 9
ay magiging positive 9. At matatagpuan ito sa letter C. Malinaw na po ba? Ganun lang kadali mahanap ang additive inverse ng isang matrix. Pakikuha ng inyong mga scientific calculator dahil ang sunod na mga katanungan na ating sasagutan ay kinakailangan ng inyong mga scientific calculator. Una, let's find the inverse of matrix X. Ito ba ay letter A, B, C, or D? Para mahanap ang inverse ng given matrix gamit ang inyong scientific calculator, pindutin ang on button, mode 6 for matrix, then pindutin mo itong 1 for matrix A, at dito mamimili kayo kung anong type ng matrix ang ibinigay. Since mayroon tayong 2x2 matrix, 2 rows and 2 columns, pindutin mo itong number 5. Sunod, ilalagay natin dito yung matrix elements na 1, 2, 3, and 4. Isa-isa. Pindutin mo ang 1, equal sign button, 2, equal sign button, 3, equal sign button, and 4, equal sign button. Sunod, ang gagawin natin ay pindutin mo itong AC button. Then, shift 4 at pindutin mo itong 3 for matrix A. Sunod, napipindutin ay itong X na mayroong negative 1 sa itaas para makuha natin ang inverse ng given matrix. Sunod, pindutin mo ang equal sign button. At ito na ang ating inverse ng given matrix. Kung saan, negative 2, positive 1, negative 2, positive 1, 1.5 or 3 over 2, negative 0.5 or negative 1 over 2. Hanapin nyo na yan sa given choices kung saan matatagpuan. At ito ay matatagpuan o makikita sa letter A. Yan ang hinahanap nating sagot. Malinaw na po ba? Find the determinant of matrix A. Para mahanap natin ang determinant ng isang matrix, pindutin mo itong mode button, 6 for matrix, 1 for matrix A, then mamimili tayo kung anong type ng matrix ang ibinigay sa atin. Ang ibinigay sa atin ay 2x2 matrix. Mayroon tayong 2 rows at 2 columns. Kaya pindutin mo ang number 5. Then, ilagay natin dito yung matrix elements na 1, 2, 3, and 4. Isa-isa. 1, equal sign button, 2, equal sign button, 3, equal sign button, and 4, equal sign button. Pagkatapos, pindutin mo ang AC button, shift plus 4, at pindutin mo itong 7 for determinant. At sunod, pindutin mo ulit ang shift 4. Ngayon naman, pindutin mo itong number 3 for matrix A. Then, kumpletuhin mo lang itong parentheses. Lagyan mo ng close parentheses. At sunod, pindutin mo ang equal sign button. Ang lumabas na determinant sa ating given matrix ay negative 2. Kung saan matatagpuan ito sa letter D. Malinaw na po ba? Find the determinant of matrix B. Ito ba ay letter A, B, C, or D?
Para mahanap natin ang determinant ng isang matrix, same procedure pa rin. Pindutin mo ang mode 6 for matrix, 1 for matrix A, then piliin mo dito kung ano yung ibinigay sa atin na matrix. Since 3 by 3 yung matrix na binigay sa atin, pindutin mo ang number 1. Then ilagay mo dito yung matrix elements isa-isa. 1 equal sign button, 2 equal sign button, 3 equal sign button, 4 equal sign button, 5 equal sign button, 6 equal sign button, 7 equal sign button, 8 equal sign button, and 9 equal sign button. Pagkatapos mong malagay yung matrix elements na kailangan nating ilagay, pindutin mo ang AC button, then Shift 4, then pindutin mo itong 7 for determinant, at pindutin mo ulit ang Shift 4. Ngayon naman, pindutin mo ang 3 for matrix A at kumpletuhin mo lang itong parentheses. Lagyan mo ng close parentheses at pindutin mo ang equal sign button. At ang ating determinant na nakuha sa matrix B ay 0. Kung saan matatagpuan ito sa letter D. Malinaw na po ba? Ngayon naman, let's find the determinant of the cofactor A33 of 3 by 3 matrix. Ito by letter A, B, C, or D. Kung mapapansin nyo, mayroon tayong A, then may dalawang 3 sa ibaba. Yan yung magsasabi kung anong row at column ang tatanggalin natin sa given matrix. Ang unang 3, yan ay ang ating row na tatanggalin, at ang pangalawang 3 ay yan naman yung ating column na tatanggalin sa given matrix. Sa given matrix, tatanggalin natin ang row 3 kung saan ang matrix elements ay 7, 8, and 2. Yang naka-yellow ay tatanggalin natin. Ang another 3 naman, yan naman ay yung column na tatanggalin natin sa matrix. Ang matrix elements na 1, 6, and 2. Yang another naka-yellow naman, tatanggalin o i-remove natin yan. Yang mga nakakulay white ay ang ating minor matrix. Gagamitin natin yan para mahanap ang determinant. Pindutin mo ang mode 6, 1 for matrix A. Since mayroon tayong 2 by 2 matrix, pindutin mo ang 5 at ilagay natin dito yung mga elements ng matrix na nakakulay white. 2 equal sign button, 3 equal sign button, 5 equal sign button, and 1 equal sign button. Pagkatapos, ang sunod natin gagawin ay pindutin mo ang AC button at Shift 4. Then sunod na pipindutin mo ay etong 7 for determinant. Then Shift 4 ulit. At sunod mo na pipindutin ay etong 3 for matrix A. At kumpletuhin mo ang parentheses. Pindutin mo ang close parentheses at equal sign button. At ang nakuha natin na determinant of the cofactor A33 of the given matrix ay negative 13. Kung saan matatagpuan ito sa letter D. Ganun po natin kukuhanin ang determinant ng
cofactor of A33 ng isang matrix. Malinaw na po ba? Let's have another example. Find the determinant of the cofactor A23 of the given 3 by 3 matrix. Ito ba ay letter A, B, C, or D? Una, tingnan nyo yung letter A na may katabing dalawang number, which is 2 and 3. Dahil yan yung magsasabi kung anong row at column ang tatanggalin natin sa given matrix. Since mayroon tayong 2 and 3, ibig sabihin, yung row 2 ay tatanggalin natin sa given matrix at ang column 3 ay tatanggalin din natin sa ating matrix. Kaya i-remove natin ang matrix elements na 5, 1, and 6, yang naka-yellow, at yang column matrix na 1, 6, and 2. I-remove natin yan sa ating matrix. Kaya ang matitira, yung nakakulay white na 2, 3, 7, and 8. Yan ang ating minor matrix. Ngayon, maaari na nating mahanap ang determinant na yan gamit ang minor matrix na yan. Pindutin mo ang mode button, 6 for matrix, 1 for matrix A, at pindutin mo ang 5 since mayroon tayong 2 by 2 matrix, at ilagay mo yung minor matrix elements. 2 equal sign button, 3 equal sign button, 7 equal sign button, 8 equal sign button, at pindutin mo itong AC button, shift 4, then pindutin mo ang 7 for determinant, then shift 4 ulit, pindutin mo itong 3 for matrix A, at kumpletuhin mo ang parentheses. Pindutin mo ang close parentheses at equal sign button. At ang lumabas ay negative 5. Hanapin mo na sa given choices kung saan yan matatagpuan. Malinaw na po ba? Yan ang determinant of the cofactor A2, 3 of the given 3 by 3 matrix. Determine the cofactor of B11 in 4 by 4 matrix. Ito ba ay letter A, B, C, or D? Ang gagawin nyo dyan para makuha ang cofactor ng isang matrix, una, tingnan nyo ang letter B na may katabing number, kung saan makikita nyo mayroong dalawang 1. Yan ang magsasabi kung anong row at column ang tatanggalin natin sa ating given matrix. Ang nakalagay ay dalawang 1, ibig sabihin yung first row at first column sa ating given matrix ay tatanggalin natin. Tandaan, palaging nauuna ang row at sumusunod ang column. Sa pag-locate ng row, una, ang gagawin nyo, titingnan nyo yung taas papuntang ibaba. Sa pag-locate naman ng column, magsisimula kayo sa left to right. Sa ating given matrix, tatanggalin natin yung first row na mayroong matrix elements na positive 1, negative 2, positive 3, and negative 4. Then, tatanggalin naman natin yung first column sa ating matrix
na mayroong matrix elements na positive 1, negative 5, positive 9, at positive 13. Yang mga naka-yellow ay mga tinanggal natin sa ating given matrix. Kaya magkakaroon tayo ng minor matrix B, kung saan ang matrix elements ay yung mga nakakulay white. Ngayon, ang sunod natin gagawin ay ilalagay natin yung mga natitirang matrix element sa ating scientific calculator. Pindutin mo ang mode, 6 for matrix, 1 for matrix A. Since mayroon tayong 3x3 matrix, kaya pindutin mo ang 1 at dito ilagay mo yung mga nakakulay puti na matrix elements isa-isa. Pindutin mo ang 6, equal sign button, negative 7, equal sign button, positive 8, equal sign button, negative 10, equal sign button, negative 11, equal sign button, positive 12, equal sign button, positive 14, equal sign button, negative 15, equal sign button, positive 16, equal sign button. At sunod mo na gagawin ay pindutin mo ang AC button, Shift 4, then pindutin mo ang 7 for determinant, Shift 4 ulit, pindutin mo naman ngayon yung number 3 for matrix at kumpletuhin mo itong parentheses by pressing close parentheses at pindutin mo ang equal sign button. Ang lumabas ay positive 160. Ngayon, para mahanap mo ang cofactor ng given matrix, pindutin mo itong answer, open parentheses, ito times natin sa negative 1, then close parentheses, then pindutin mo itong x na mayroong square sa taas, raised to, ang ilalagay natin dito yung nakita natin na katabi ng letter B, kung saan yung dalawang 1. Pindutin mo yung 1 para sa unang 1, yung row, plus, pindutin mo ulit yung 1 for the location of column. Then pindutin mo itong equal sign button. Then, ang lumabas ay 160. Ibig sabihin, ito yung ating cofactor sa given matrix. Ang sunod mo na gagawin ay hanapin mo na ito kung saan mo matatagpuan yung 160. At ito ay makikita sa letter A. Malinaw na po ba? Sub another question. Determine the cofactor of V22 in 4x4 matrix. Same procedure pa rin. Una, tingnan nyo yung letter B at ang katabi nitong number. Kung saan makikita nyo, mayroong dalawang 2. Yan magsasabi kung anong row at column ang tatanggalin natin sa given matrix. Since mayroon tayong dalawang 2, ibig sabihin tatanggalin natin yung second row at second column. Lahat ng second row matrix elements ay tatanggalin natin, yang mga naka-yellow. At tatanggalin naman natin yang second column matrix elements, yang naka-yellow ulit. Yang mga naka-yellow ay tatanggalin na natin sa ating given matrix. Yang mga nakaputi na matrix elements ay yan yung ating minor matrix elements na gagamitin natin para mahanap ang cofactor ng given matrix. At ilalagay natin yan sa ating scientific calculator. Pindutin mo ang mode, 6 for matrix, 1. Since mayroon tayong 3x3 matrix, pindutin mo ang 1. Then ilagay mo dito yung
mga nakakulay puti na matrix elements. Isa-isa. Pindutin mo ang 1, equal sign button, 3, equal sign button, negative 4, equal sign button, 9, equal sign button, negative 11, equal sign button, positive 12, equal sign button, 13, equal sign button, negative 15, equal sign button, positive 16, equal sign button. Pindutin mo ang AC button, shift 4, then 7 for determinant, shift 4 ulit. Ngayon naman pindutin mo ang 3 for matrix A at kumpletuhin mo ang parentheses by pressing close parentheses. At pindutin mo ang equal sign button. Then pindutin mo itong answer para mahanap natin ang cofactor ng given matrix. Times negative 1 palagi dito, then close parenthesis, then raised to, dito ilalagay natin kung ano yung number na nakita natin sa katabi ng letter B. Mayroon tayong dalawang 2, kaya pindutin mo ang 2 plus 2, then close parenthesis, at pindutin mo ang equal sign button. At ang ating cofactor sa given matrix ay positive 8. Hanapin mo na yan sa given choices kung saan matatagpuan. At matatagpuan ito sa letter C. Malinaw na po ba? Given 2 by 2 matrix A and 2 by 2 matrix B, what is A times B? Ang gagawin nyo dyan para mamultiply ang given matrix, pindutin mo ang mode, 6 for matrix, 1 for matrix A, then piliin mo kung ano yung matrix na mayroon tayo. Since ang matrix A natin ay naka 2 by 2, kaya pindutin mo ang 5. Then ilagay mo dito yung matrix elements for matrix A, isa-isa. 1, equal sign button, 2, equal sign button, 3, equal sign button, 4, equal sign button. Then sunod, pindutin mo ang AC button, shift 4, at ang sunod nating pipindutin ay 2, data. At pindutin mo ulit ang 2 for matrix B. Then, mamili kayo dito kung ano yung ating matrix B. Since 2 by 2, pindutin mo ulit ang 5. Then, ilagay mo dito yung matrix elements for matrix B. 5, equal sign button 6, equal sign button 7, equal sign button 8, equal sign button. Ang sunod na gagawin ay pindutin ang AC button, shift 4, pindutin ang 3 for matrix A, times shift 4 ulit. Ngayon naman pindutin mo ang 4 for matrix B. At panghuli, pindutin mo ang equal sign button. At ito na ang ating product kapag minultiply natin yung matrix A at matrix B. Meron tayong 19, 22, 43, and 50. Hanapin mo na yan sa given choices kung saan matatagpuan. At ito ay makikita sa letter B. Malinaw na po ba? Given the 3 by 2 matrix B and 2 by 3 matrix C, what is B times C? Ito ba ay letter A, B, C, or D? Ang gagawin nyo dyan para mahanap ang product ng matrix, same procedure pa rin ang gagawin natin. Pindutin mo ang mode, 6 for matrix, 1 for matrix A, then piliin mo dito kung anong type ng matrix yung ating matrix B. Since mayroon tayong
3 rows at 2 columns, pindutin mo ang 2. At dito, ilagay mo yung matrix elements 1 by 1. 3 equal sign button, 4 equal sign button, 7 equal sign button, 2 equal sign button, 5 equal sign button, and 9 equal sign button. Pindutin mo ang AC button, Shift 4, then ngayon pindutin mo ang 2 for data at 2 ulit for matrix B. Ngayon, piliin mo naman dito kung anong type ng matrix ang matrix C. Since mayroon tayong 2 rows at 3 columns, pindutin mo ang 4. Then ilagay mo dito yung matrix elements for matrix C. Isa. 3 equal sign button, 1 equal sign button, 5 equal sign button, 6 equal sign button, 9 equal sign button, and 7 equal sign button. Ngayon, ang sunod natin gagawin ay pindutin mo ang AC button, Shift 4, at pindutin mo ang 3 for matrix A times Shift 4 ulit. Ngayon naman, pindutin mo ang 4 for matrix B at pindutin mo panghuli ang equal sign button. At ito na ang ating product kapag minultiply mo ang matrix B at matrix C. Mayroon tayong 33, 39, 43, 33, 25, 49, 69, 86, and 88. Ang sunod nyo na gagawin ay hanapin nyo na yan kung saan matatagpuan sa given choices. Malinaw na po ba? Given the 3 by 3 matrix X and 3 by 3 matrix Y, what is X times Y? Para mahanap natin ang product ng given matrix, same procedure pa rin. Pindutin mo ang mode, 6 for matrix, 1 for matrix A, at piliin mo dito kung anong type ng matrix ang matrix X. Since mayroon tayong 3 rows at 3 columns, pindutin mo ang 1. At ilagay mo dito yung matrix elements. 1 equal sign button, 2 equal sign button, 3 equal sign button, 4 equal sign button, 5 equal sign button, 6 equal sign button, 7 equal sign button, 8 equal sign button, 9 equal sign button. Ang sunod na gagawin ay pindutin ang AC button, Shift 4, at pindutin mo ang 2 for data at 2 ulit for matrix B at piliin mo kung anong type ng matrix ang matrix Y. Since mayroon tayong 3 rows at 3 columns, pindutin mo ang 1, ang 3 by 3 matrix. At ilagay mo dito yung matrix elements 1 by 1. 9 equal sign button, 8 equal sign button, 7 equal sign button, 6 equal sign button, 5 equal sign button, 4 equal sign button, 3 equal sign button, 2 equal sign button, 1 equal sign button. Ngayon, ang sunod mo na gagawin ay pindutin ang AC button, Shift 4, at ang sunod mo na gagawin ay pindutin ang 3 for matrix A times Shift 4 ulit. Ngayon naman, pindutin mo ang 4 for matrix B at pindutin mo ang equal sign button. Yan ang huli mong gagawin. At ito ang product natin kapag minultiply natin ang matrix X at matrix Y. Mayroon tayong 30, 24, 18, 84, 69, 54, 138, 114, and 90. Hanapin mo na kung saan yan matatagpuan sa given choices. At yan ay makikita sa letter C. Malinaw na po ba? Last item sa session na ito
Kapag binigyan kayo ng tanong sa board exam kung saan hanapin nyo ang value ng x and y given yung isang matrix at ang product ng matrix. Ang gagawin nyo dyan para mahanap ang value ng x and y, kunin mo yung given matrix at yung product. Yan yung ilalagay natin sa ating mga scientific calculator para mahanap ang value ng x and y. Pindutin mo ang mode, 6 for matrix, 1 for matrix A, at piliin mo kung anong type ng matrix ang mayroon tayo. Since 2 by 2, pindutin mo ang 5 at ilagay mo dito yung matrix elements. 5 equal sign button, 3 equal sign button, 2 equal sign button, 1 equal sign button. Ang sunod mo na gagawin ay pindutin ang AC button, shift 4 at pindutin mo naman ngayon ang 2 for data at 2 ulit for matrix B. At piliin mo kung anong type yung ating product ng matrix. Since 2 by 1, pindutin mo ang 6. At ilagay mo dito yung matrix elements. 4 equal sign button, 1 equal sign button. Ang sunod na gagawin ay pindutin mo ang AC button, shift 4 at pindutin mo ang 3 for matrix A. At pindutin mo itong X na may negative 1 sa itaas. Inverse ng matrix A times shift 4. Ngayon naman, pindutin mo ang 4 for matrix B at equal sign button ang huli mong pipindutin. At lalabas na yung value ng ating x and y na negative 1 and positive 3. Yan ang ating value ng x and y. Hanapin mo na ngayon sa given choices kung saan ito matatagpuan. Ganun lang kadali para mahanap ang value ng x and y. Malinaw na po ba? At yan nagtatapos ang presentasyon ko ngayong araw.